Sa video nito, aalamin natin kung sino nga ba itong dalawang saksi na tinutukoy ng Book of Revelation. Madalas nating naririnig ang salitang two witnesses o yung dalawang saksi kapag ang pinag-uusapan ang tribulation or ang end times. Ngayon, sino nga ba talaga itong dalawang saksi na ito o yung tinatawag nating two witnesses? Revelation chapter 11 verse 3. Isusugo ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako, at sa loob ng 1,260 araw ay ipahahayag nila ang mensaheng mula sa Diyos. So itong dalawang saksi na to, ine-expect na lumabas to pagdating ng tribulation. At itong dalawang saksi na ito, hindi lang sila basta-basta. Kasi sinasabi po ng Biblia, sila po ay may taglay na kapangyarihan at nakakagawa po sila ng himala. Ang sabi po dito sa Revelation chapter 11, ang mga saksing ito ay ang 2 punong olibo at 2 ilawang nakatayo sa harap ng Panginoon ng daigdig. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, may lalabas na apoy sa kanilang bibig at tutupukin ang kanilang mga kaaway. Sa ganoong paraan, mamamatay ang sino mang magtangkang manakit sa kanila. May kapangyarihan silang isara ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila ng mensaheng mula sa Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing naisin nila. So dahil nga po sa ipapakita ng dalawang saksi na ito pagdating po ng tribulation, ayon nga po dito sa vision ni John sa Revelation, maraming mga teorya po ang nagsasabi patungkol sa kung sino nga ba talaga itong dalawang saksi na ito. Una po, sinasabi po ng ilan, maaaring itong dalawang saksi na ito, maaaring sila si Moses at si Elijah. So ayon nga po sa binasa natin, meron silang kakayanang gumawa po ng himala. So meron po talaga silang kapangyarihan na galing po sa ating Diyos na pwede po nilang i-perform pagdating po ng tribulation. At alam naman po natin, itong si Moses and Elijah, kung babalikan po natin yung Old Testament, meron po silang mga ginawang kababalaghan o meron din po silang ginawang himala nung panahon po nila. So ginamit po sila ng Diyos upang ma-reveal po yung kapangyarihan po ng Diyos sa pamamagitan po nila. At sinasabi po ng ilan, pwede pong bumalik itong dalawang ito, si Moses and Elijah. Bakit po? Kasi po sila po yung may kakayanang gumawa po ng mga ganyang klaseng himala. Halimbawa na lamang po, si Moses. Alam naman po natin, nung panahon po na sila po ay nasa Egypt, nagpadala po ang Panginoon ng 10 salot. At ang unang salot na ipinadala ng Diyos sa pamamagitan ni Moses, naging dugo po yung tubig. So dahil nga po si Moses, nagawa niya po na gawing dugo yung tubig doon po sa Egypt, at itong dalawang saksi, sinasabi nga po na meron din silang kakayanang gawing dugo yung tubig pagdating po ng tribulation. So sinasabi po nila, makakagawa po nito is si Moses. Kaya darating po ang panahon pagdating ng tribulation, babalik po si Moses upang gawin po yung himala po na ito. At bukod po sa ganyang himala na pwede nilang gawin, nakita po natin, ayon sa binasa po natin dito sa Revelation, itong dalawang saksi, may kakayanan po silang talunin yung kaaway po nila o yung kalaban nila sa pamamagitan ng apoy. At kung babalikan din po natin yung Old Testament, halos 1,000 taon na po ang nakaraan, may ganyan pong pangyayari na sa pamamagitan po ng apoy, napabagsak po nila yung mga kaaway po nila. At alam niyo po kung sino po yung ginamit po ng Diyos dyan? Si Elijah. Ayon po sa 2 Kings chapter 1 verse 12, ngunit sinabi ni Elias or si Elijah, kung ako nga'y lingkod ng Diyos, umulan sana ng apoy at sunugin ka, pati iyong 50 kawal. Ang Diyos ay nagpaulan uli ng apoy at sinunog ang opisyal at ang mga kawal nito. Kita po natin, si Elijah, meron pong ganyang kakayanan na ginawa noong Old Testament. Kaya sinasabi po nila na maaaring si Moses at si Elijah itong dalawang saksi na ito pagdating ng tribulation. Dahil nga po sa ganong kakayahan nila. At isa pa rin po nagpapatunay na posible na si Moses and Elijah itong dalawang saksi na ito dahil po nung panahon naman ng New Testament, sila po ay nagpakita dito po sa Mount of Transfiguration. Matthew chapter 17 verse 3. At nakita ng 3 alagad sina Moses at Elias na nakikipag-usap kay Jesus. So sinasabi po kasi nila kung posible po na nakabalik si Moses and Elijah nung panahon po ng Panginoong Kristo, sa panahon din po natin ngayon, kung mangyayari man po yung tribulation, posible rin po na makabalik po itong si Moses and Elijah. At alam naman po natin, itong si Moses matagal na po siyang namatay. At si Elijah naman po, alam natin matagal na po siyang kinuha ng Diyos. Pero sa kabila po ng yon, nakakabalik pa rin po sila dito sa mundo. Kaya sinasabi po talaga nila na posibleng si Moses at Elijah itong dalawang saksi na ito. At ayon po sa Jewish tradition, ine-expect din po nila na itong si Moses and si Elijah ay babalik. Kasi po sinasabi po nila, ayon din po sa propesiya, babalik nga po itong si Prophet Elijah. Malakay chapter 4 verse 5. Ngunit bago dumating ang kakilakilabot na araw ni Yahweh, isusugo ko sa inyo si Propeta Elias.
So yun po yung sinasabi po nila. Kasi nga po pagdating nga daw po ng kakilakilabot na araw ni Yahweh, darating pa lang po yun pagdating pa po ng panahon. Isusugo po itong si Prophet Elijah. At bukod po dyan, sinasabi rin po nila na meron kasing pangako po yung Diyos na magre-raise siya ng isang prophet na katulad nga po ni Moses. Sabi nga po sa Deuteronomy chapter 18 verse 15, mula sa inyo, si Yahweh na inyong Diyos ay pipili para sa inyo ng isang propetang katulad ko. Dapat kayong makinig sa kanya. So sinasabi nga po ng ilan na maaaring si Moses din po itong propeta po na ito na tinutukoy na pipiliin ng Diyos para nga po dito sa mga Israelita. Pangalawa po, sinasabi naman ng ilan, maaaring itong dalawang saksi po na ito na lalabas sa tribulation ay si Enoch and si Elijah. Alam niyo po kung bakit sinasabi po nila na si Enoch and Elijah itong dalawang saksi. So alam naman po natin itong si Enoch, bagamat hindi po siya talaga nabanggit ng marami dito po sa Genesis, pero nakita po natin dahil nga po sa pagsunod niya sa Diyos, paglalakad niya kasama ang Diyos, siya po ay bigla na lang kinuha ng Diyos at hindi po siya namatay. At alam naman po natin itong si Prophet Elijah, bigla na lang din po siya kinuha ng Diyos sa pamamagitan po ng ipo-ipo at dinala po siya doon sa langit. So ngayon dahil nga po hindi sila namatay, pagdating po ng tribulation, doon pa lang po nila mararanasan daw itong kamatayan. Dahil ito pong dalawang saksi po na ito, pagdating nga po ng tribulation, mamamatay po kasi sila. Revelation chapter 11 verse 7 to 10. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa napakalalim na hukay at makikipaglaban sa kanila. Matatalo sila at mapapatay ng halimaw. Ang kanilang bangkay ay nakahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod, na ang patalinghagang pangalan ay Sodoma o Ehipto, kung saan ipinako sa krus ang kanilang Panginoon. Sa loob ng 3 kalahating araw, ang kanilang mga bangkay ay pagmamasdan ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi papayag ang mga ito na mailibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa daigdig dahil sa pagkamatay ng dalawang saksi. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang dalawang propetang iyon ay nagdulot sa kanila ng labis na kahirapan. So nakita naman po natin mga kapatid, sa sinasabi po ng Bible, ayon sa vision ni John, nagpakita na po siya ng spoiler. So ibig sabihin po, itong dalawang saksi po na ito na isusugo po ng Diyos, mamamatay po sila. Sabi nga po, maraming mga tao ang magagalak. Buong mundo po makikita po ng pagkamatay nitong dalawang tao po na ito. So dahil hindi nga po namatay si Enoch and Elijah, hindi po nila naranasan ng kamatayan, kwalifikado po sila na sila nga daw po itong dalawang saksi na tinutukoy sa vision ni John. At panghuli po, sinasabi po nila na hindi po si Moses, hindi rin po si Elijah or si Enoch. Sinasabi po ng ilan na ordinaryong tao lang din po itong magiging dalawang saksi. At hindi po itong mga biblical characters na namatay na po or bigla na lang pong nawala. Sinasabi po nila na itong dalawang saksi po na ito, hindi po sila nanggaling doon pa po sa nakaraan. Sila po mismo yung tao po sa panahon po ngayon. Kasi nga po mga kapatid, wala naman pong sinabi si John na specific na tao kung sino itong dalawang saksi na ito. Ang sinabi niya lang po, dalawang saksi. Kasi kung sinasabi po nila kung ito nga ay si Moses, si Enoch or Elijah, sasabihin po ito ni John kasi kilala niya po itong tatlong tao na ito eh. So papangalanan niya po itong dalawang saksi na ito kung kakilala niya po. Ngayon, wala naman po tayong nakitang pangalan ng dalawang saksi. So, ibig sabihin po, itong dalawang saksi po na ito, mabubuhay pa lang or buhay na po sa panahon natin ngayon. At lalabas na lang po sila pagdating ng tribulation upang magbigay po ng mensahe po ng Diyos at magpakita ng himala. So, sinasabi po sa teorya po na ito, na itong dalawang saksi, wala pa pong nakakakilala po dito. Bigla na lang po siyang lilitaw. At sila magiging public figure pagdating po ng tribulation na magbabahagi ng salita po ng Diyos. So mga kapatid, dahil hindi nga po pinangalanan ng Bible kung sino tong dalawang saksi, huwag din po natin pangalanan kung sino nga ba ito magiging dalawang saksi pagdating po ng tribulation. Basta po ang malinaw, merong dalawang saksi na lilitaw pagdating po ng tribulation upang magbahagi ng salita ng Diyos, maggawa po ng mga himala, at sila po ay mamamatay. Pero mga kapatid, itong dalawang saksi po na ito, bagamat sila po ay mamamatay, itong dalawang saksi po na ito ay muling mabubuhay. So hindi po matatapos na sila ay mamamatay lamang po. Mabubuhay po muli sila. Ito po yung sinasabi dito sa Revelation chapter 11, verse 11 to 12. Pagkalipas ng 3 kalahating araw, pumasok sa kanila ang hininga ng buhay mula sa Diyos. Sila'y tumayo at labis na nasindak ang mga nakakita sa kanila. Pagkatapos ay narinig nilang nagsalita ang isang malakas na tinig mula sa langit. Umakyat kayo rito, at habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, umakyat sila sa langit habang nakasakay sa ulap. So yan po mga kapatid yung vision ni John patungkol po dito sa dalawang saksi.
Muli mga kapatid, wala pong sinasabing Bible na pangalan ng dalawang saksi at hindi po natin alam kung ano po talaga yung identity nitong dalawang saksi po na ito. Pero malinaw po mga kapatid, nalilitaw po itong dalawang saksi na ito pagdating ng tribulation. At meron po silang mission po dito sa mundong ito. Hindi po natin alam kung sino po sila. Maaring sila po ay buhay na po sa panahon natin ngayon at pipiliin ng Diyos pagdating ng tribulation upang magbahagi ng kanyang mensahe. So yun lamang po mga kapatid ang gusto ko pong ibahagi sa inyo. Sana po nakilala niyo po itong dalawang saksi na tinutukoy po ng Revelation. Salamat po sa inyong panonood mga kapatid. Magkita-kita po tayo sa susunod na video. Magpalaya po kayo ng Diyos. Mag-ingat po kayo.